Welcome to Property Goals, a Vestor series kung saan ihahatid namin sa inyo ang mga totoong kwento ng mga Pinoy na ang puhunan ay simpleng hulugan at ngayon may lote na sila. May tahanan at meron na rin silang negosyo para sa kanilang mga kinabukasan. And yes, property goals achieved. Ready ka na bang ma-inspire? For sure, marami tayong matututunan ngayon. So let's meet today's guest and talk about how he turned his dream into a property win dito sa Vestor. I-welcome natin ngayon si Richard, ang ating Vestor partner. So, ayan. So Richard, kumusta ka naman? Mabuti naman. Ayan, magandang balita yan at least. Ikwento mo naman ngayon kung paano ang iyong naging Vestor journey. Ang Vestor journey ko, nag-umpisa ako bilang treasurer actually. Taga-kolekta, taga-resibo ng mga nag-invest din ng mga client sa Vestor until na nagkaroon ng paglipat ng posisyon, napunta ako sa pagiging sales. On my part, habang nagbebenta ako, sa isip-isip ko, wala man akong lupa. And yet, I'm kino-convince ko tong mga kliyente na mag-invest. And doon ko na-realize na why not ako rin magkaroon ng sariling lupa. Wow, napakahaba pala ng journey mo, Richard, no? Galing ka sa treasury admin, naging sales, tas ngayon isa ka ng property investor. So, ano naman yung naging turning point mo kung bakit ka nag-invest? Ito lang ayoko nang mangupahan Kaya ito yung isang reason bakit kumuha muna ako ng lupa. Naranasan ko, I've been renting nangungupahan. There was this time talaga na sunod-sunod na yung lilipat ka ng apartment mo, yung titirahan mo kasi for some reasons like nagtaas na ng presyo ng rent, tapos hindi na okay yung environment. There was a time na naglipat kami ng gamit. Sobrang init while carrying those gamit, yung mga gamit binubuhat at naglilipat sa apartment. Sa isip-isip ko, ayoko na ng ganito. Yung palipat-lipat to ng pad. Gusto ko naman yung magkaroon ng sariling bahay. Pagdating nung last na ilipat na namin lahat ng gamit, bigla ako napasigaw talaga doon. Sa susunod, nalilipatan ko is bahay ko na. Hindi na ako nangungupahan. Sinigaw ko yan. Narinig ng kasama ko yan. Alam nila yan. Ganun pala. So, ikwento mo naman sa amin, Richard, no, kung ano yung napili mong property dito sa Vestor at kung bakit. Napili ko actually ang St. Andrews Village sa Ilagan. Dahil unang-una, napakaganda ng lokasyon. Ito ay malapit lang sa mga commercial centers. Malapit din siya sa mga government offices. At ito pa, tapat lang siya actually ng ginagawang bypass road. And pangalawa, syempre, yung safety, yung ligtas ba na pag dumating ang sakuna, kagaya ng bagyo. I mean, tignan natin yun. Yung climate change, grabe pag umulan, no? Daming mga lugar na binabaha. Pero doon sa St. Andrews Village, sa Ilagan, napakataas ng lokasyon niya. Hindi siya nababaha. Wow! So, kailan ka nagsimulang nag-invest dito sa St. Andrews? Actually, binili ko to, that was 2022. So, from 2022, ngayon, malamang nagkaroon na ng property appreciation. Hindi mo ba yan plinanong ibenta? Actually, meron. May time na naisip kong ibenta na lang. Kasi, total, nakuha ko siya ng mura So, pwede ko na siyang ibenta ng mas mahal. Pero let's go back to the purpose. Bakit ako nag-invest? Kasi, syempre, unang-una nabanggit ko kanina. Napakaganda ng location. At doon ko gusto talagang itayo yung pangarap kong bahay. Kumusta naman ang payment terms mo dito sa hinuhulugan mo sa St. Andrews? Yan ang maganda actually kay Vestor. Ang hulog nitong lupa na to is mababa lang. Which is nasa 5,000 lang siya monthly actually. So affordable. Affordable yung monthly niya. Ano yun? Forever na 5,000 ba? Or Hindi naman. Meron siyang tinatawag na down payment na 5,000. Tapos ako,
it's my option kung i-apply ko siya sa financing. So Richard, bigyan mo naman ng magandang advice ang ating mga manonood ngayon. Lalo na sa mga natatakot na mag-invest at mga nagdududa pa na mag-invest ngayon ng property. Ang advice ko actually is mag-invest na kayo ngayon na habang mura pa. And of course, mag-invest kayo doon sa trusted na developer like Vestor Corporation na nagbebenta ng blue chip investment property lots na in the future pwede nyo siyang gawing collateral or pwede nyo rin siyang ipamana sa mga anak or siguro sa the future. Pwede siyang ipamana generation by generation kung nag-invest ka ng mas maaga. Maraming salamat Richard sa iyong pagbabahagi ng napaka-inspiring na story. Isa lamang ito sa mga kwento ng Property Goals sa Vestor Series. To all our viewers, kung gusto ninyong magsimula, huwag kayong matakot dahil andito lang kami, ang Vestor para gabayan kayo. Huwag ninyong kalimutan na i-like and follow and share ang aming account para sa mga susunod pang inspiring stories ng Vestor. Hanggang sa susunod na kwento, and don't forget to ask Vestor, the Land Specialist.